Mga kaparmer, magandang araw sa atin lahat. Ayan, kumustahin natin yung punla ng kape. Ayan napakarami pa rin. Ayan. Ayan yung sobra nung tinanim natin. Ayan yung average nung pinunla natin is 12 pala yun, 12 timba. Yung katumbas lang siya sa isang balde na yung lagayan ng biskwit. So 12 ano siya, balde, 12 balde, ganyan. Ang naitanim natin dito is 56,000 na kape. Yan. So ito pa. Yan nagkumpul-kumpul Ito kasi yung huling punla, halos konti lang nabawas dito. Ayan napakarami. Tapos yung kahulihan na isang timba, yan naninibol na naman nung nakaamoy ng ulan. So marami din yan. So 56,000 kung ito ay natira na to, kung aabutin pa ito ng, palagyan na lang natin na mga 30 mil to. So 80,000 yung 12 timba na kape. So isipin natin yung diferensya noon. Kung yan ay isang dryer natin, yung ibenta natin sa Nestle yung per kilo, mura lang yun So mag-average lang siguro yung mga 30 kilos. Mura lang ang bintahan ng kape na dry yung ipaprocess as kape. Kung ikumpara natin dito, kung umabot to ng 80,000 sa pinakamababang presyo na lang ng seedling, 10 piso. So yung 80,000 puno, ang laki ng diferensya. Kaya maganda pagka nagsisidlings tayo. Ito hindi lang to pangbinta, kundi pang tanim din natin sa farm dito. Magpaparami tayo nitong robusta na kape. So yung kauna-unahan nating punla, yan naninibol pa rin. Ito yung kauna-unahan. Yan So napakarami pa din. Baka kung 1,000 makakakuha pa dito. So wala namang problema dyan. By next year pwede nating i-buyrot yan, kasama na yung ugat. Hindi naman masilan itanim yung kape. Antes na tumanda yan, mga 1 piye o kalahating piye, kagandahan lalo itanim yan. So pinakamababang estimate doon sa lahat na 12 timba na buto na pinunla natin, 80,000. So lumagay na lang tayo sa pinakamababang presyo ng seedling, sa 10 na lang. So medyo ang laki ng
Yung 10,000, 100,000 na yun. So, mag-average siya ng 800,000. Bukod sa meron na tayong pambinta, marami din tayong pananim. Nakatipid din tayo sa pananim. Kasi kung bibilin yan, kung bibilin yung kape kasi sa ibang plantasire, nasa ano na yan. Hey! Pinakamababa na dyan yung 15 pesos pag nasa plantasire na yan. Pagka nag-height yan ng 3 feet, eh, may presyo na yan doon sa mga plantasire. So, yun. Ito naman yung kakao natin, oh. Biglang sumikad, oh. So, itatanim na natin to. Sunod-sunod. Ano lang, medyo marahan lang. Pero dapat itong buwan na to, hanggang June, dapat maitanim na ito. Lahat. Mamaya, sisingit tayo ng pagtatanim ng yung napier. Kapag ka nagsiyam-siyam, itong kakao natin ito, isasyak yan. Kasi dumikit na yan sa lupa, yung ugat. Lay, ligpit mo na itong ano mo, pag-usungan nyo. Mabagsak yung ulan na yan. Ito, dapat pantusok na rin tulay eh. Yan o, tama-tama itusok yan o, lumalabas na yung ugat o. Pero magtanim muna tayo ng ng napier. Naka-schedule tayo ngayon sa araw na to, magtanim ng napier. Sandali lang naman yun. Pagtulungan nyo na yung ninyo mamayang 3 muna. Sandali lang yun. Tuturo ko sa inyo yung gaano kahaba ng putol ng parang style lang yan pag tinanim. Parang style tubo lang yan eh. Mamaya bigyan ko kayo ng instruction. Yung napier. Ibabakod natin dyan oh. Yung bakod na yan, baybayin natin yan. Nakalinya-linya lang siya. Para madali siyang kumpayin. Diyan lang muna. Saka doon sa mahogani. Sa gilid ng mahogani. Hanggang doon sa ilog. Mas gustong-gusto niyan sa mga tabing ilog. Okay, magmerinda muna kayo. Meron pa tayong tatanim. Itong mga dwarf na to, hindi na natin ito ilalagay sa ganon, sa plastic. Direkta na natin itanim itong mga sumibol na to, itong medyo matataas na. Ayan, huhugutin na rin natin yan dyan. Malinis yung dyan, Layla. Baka may ahas dyan sa ilalim ng drum na yan Ayan, yung ilalim. Baka may king cobra dyan Pagka naalis natin tong nyog na to, ilawan mo yung ilalim dyan. Para mapatay natin kung mayroon mang delikado yung cobra. Hindi ka abutin sa ospital niya ng kalahating oras. Dapat 30 minutes. Pero may paraan. Pagka nakagat kayo ng cobra, guma lang para hindi kumalat kaagad yung yung kamandag. Halimbawa, nakagat ka sa paa. Dito ang tali nyo, mahigpit. Talagang mahigpit ang tali. Sabay takbo sa ospital para mga kahit 15 minutos, 30 minutos, makaabot ka pa sa ospital. Yan ang doon.
Hmm. Pagka gumaling ka na, balikan mo yung kubra. Ngatain mo yung ulo. Kagatin mo yung ulo, pangusin mo. Ang ganda na ng ano natin, oh. Ayang agar wood, agar tree. Ayan. Ay sana umabot si Tatang dito kasi 20 years 15 years above. Pwede na siya i-process as tawag dito, pabango. Golden tree daw itong na to. Mahalaga daw ang presyo nitong agarwood. So meron tayong tinanim dyan na ilang puno ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Okay, magdala kayo ng panabas nyo. Ikakamada muna natin yung parang tubo bago doon tayo magputol sa may doon. Tara. Okay mga kaparmer, mamaya update ulit tayo sa pagtatanim ng bibigyan ko muna ng mga ito ng instruction.